Good morning po ulit. Magandang umaga sa lahat. Ito na naman po ulit tayo sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Kahapon ng umaga ay binasa natin ang 2 Samuel chapter 1 hanggang 3, ano? Yun nga yung tungkol sa pagkamatay ni Haring Saul at ni Jonathan. Pagkatapos ay pinatay ni Joab si Abner. So, nandito na tayo sa chapter 4 hanggang 7 ang ating babasahin. So, nagsimula na tayo. Nang malaman ni Isboset na si Abner ay pinatay na sa Hebron, pinagharian siya ng takot pati ang buong Israel. Noon may dalawa siyang pinuno sa pagsalakay, sina Baana at Rekab. Sila ay mga anak ni Rimon na taga Beerut. At mula sa lipi ni Benjamin, ang Beerut ay dating sakop ng Benjamin. Ngunit ang mga taga roon ay tumakas at nagpunta sa Gitaim at doon na nanirahan. Isa pa sa mga apo ni Saul ay si Mephiboset na anak ni Jonathan. 5 taon siya noon nang mamatay sa Jezreel sina Saul at Jonathan. Nang dumating ang malagim na balita, dinampot siya ng tagapag-alaga upang itakas. Ngunit sa pagmamadali ay nabitawan siya at iyon ang dahilan ng kanyang pagkalumpo. Yung anak ni Jonathan, nalumpo gawa ng nung bibit-bitin na siya ng tagapag-alaga, siguro dahil sa sobrang takot, dahil sa lagim na balita, nabitawan daw siya at nalumpo. Isang tanghali, sina Rekab at Baana ay pumasok sa tahanan ni Isboset samantalang ito'y namamahinga. Hindi sila namalayan. Pumasok sapagkat ang babaeng bantay pinto ay nakatulog dahil sa pagod sa paglilinis ng trigo, kaya tuloy-tuloy siya sa silid ni Isboset at pinatay nila habang ito'y natutulog. Pinatay na yung naghari sa kanila na si Isboset. Pinutol nila ang kanyang ulo saka sila tumakas. Magdamag silang naglakbay sa lupain ng Araba patungo sa Hebron. Dinala nila ang ulo ni Isboset kay David at ang sabi rito, narito ang ulo ng anak ni Saul, ang nagtangka sa iyong buhay. Ipinaghiganti ngayon ni Yahweh ang iyong kadakilaan. Sabi dito, sumagot na may sumpa si David. Sa magkapatid na Rekab at Baana, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay at tumulong sa akin sa lahat kong kagipitan. Hindi ko at pinatay tumulong sa akin sa lahat kong kagipitan. Hinuli ko at pinatay si Siklab, ang taong nagbalita sa akin patay na si Saul, sapagkat akalang matutuwa ako sa balitang iyon. Gaano pa kaya ang aking gagawin sa mga taong pumatay sa walang malay na natutulog sa sariling tahanan? Hindi kaya dapat kayong lipulin sa daigdig na ito dahil sa ginawa ninyong iyan? Kaya't iniutos ni David na sila'y patayin at ganon nga ang ginawa ng mga kawal. Pinutol niya ang mga kamay at paa ng magkapatid at binitin sa may lawa sa Hebron. Ang ulo naman ni Isboset ay dinala sa Hebron at sinama sa libingan ni Abner.
chapter 5. Nagkaisa ang lahat ng lipi ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul pa ang hari namin, pinangunahan mo ang mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na ikaw ang magiging pastor ng Israel at ikaw ang mamumuno sa kanyang bayan. Dapat ng pinuno ng Israel ay sa kanyang bayan. Lahat ng pinuno ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel. 30 taon na noon si David nang siya'y magsimulang maghari at naghari siya sa loob ng 40 taon sa Hebron. 7 taon at kalahati siyang naghari sa Juda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Juda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lubusin ang mga Jebuseyo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, hindi ka makakapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito. Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Zion. Ito'y tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Bago iyon nangyari ay sinabi ni David, sino mang may gustong sumalakay sa mga Jebuseyo ay umakyat sa daluyan ng tubig at patayin ang mga kawawang bulag at pilay na iyon. Doon nagsimula ang kawikaan, walang bulag o pilay na makakapasok sa templo ni Yahweh. Doon tumira si David sa kuta na tinawag na lungsod ni David. Pinalawak niya ang lungsod mula sa milyo sa gawing silangan ng burol. Habang tumatagal ay lalong nagiging makapangyarihan si David sapagkat sumasakanya si Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Haring Hiram ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Pagkatapos nagpadala siya ng mga kahoy na cedar at mga karpintero at kantero gagawa ng palasyo ni David. Noong natiyak na ni David na ang pagiging hari niya sa Israel ay pinagtibay ni Yahweh at ginawang maunlad ang kanyang kaharian alang-alang sa bayang Israel. Paglipat niya sa Jerusalem buhat sa Hebron, siya ay kumuha pa ng maraming asawa at asawang lingkod. Nadagdagan pa ang kanyang mga anak. Ito ang mga anak niya roon sina Samua, Sobab, Nathan, Solomon, Ibhar, Iluswa, Nefeg, Japhia, Elisama, Eliada at Eliphelet. Yan ang mga naging anak pa ni Haring David sa mga panahon yun. Nang mabalitaan ng mga Palisteo na si David ay kinilala ng hari ng Israel, tinipon nila ang kanilang hukbo upang siya'y digmain. Umabot ito sa kaalaman ni David, kaya't nagpunta siya sa isang kuta. Dumating ang mga Palisteo at humanay sa kapatagan ng Rephaim. Sumangguni si David kay Yahweh, lalabanan ko ba ang mga Palisteo? Matatalo ko ba sila? Tanong ni David. Sumagot si Yahweh, lumusob ka at magtatagumpay ka. Sabi pa rito sa verse 20, lumusob nga si David at tinalo niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim. Sinabi niya, nilupig ni Yahweh ang aking mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragasang baha.
Kaya Baal Perazim ang tinawag sa lugar na iyon. Naiwan ng mga Pilisteo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang mga ito'y kinuha ni David. Sabi pa rito, ngunit nagbalik ang mga Pilisteo at humanay muli sa kapatagan ng Rephaim. Sumangguni na naman kay Yahweh si David, at ito ang sagot. Huwag mo silang lulubusin ng harapan. Lumigid ka sa kanilang likuran sa tapat ng mga puno ng balsam. Pagkarinig mo ng mga yabag sa itaas ng mga kakahuyan, lumusob ka agad sapagkat ako ang nangunguna upang gapiin sila. Napakaganda, di ba? Sinunod ni David ang inuutos ni Yahweh at tinalo nga nila ang mga Pilisteo mula sa Geba hanggang Gezer. Napakaganda, no? Sinamahan sila at sinasamahan talaga sila ni Yahweh sa kanilang pakikipaglaban. Dahil sa kabutihan loob ni David, ano? Napakaganda ng pagkakasabi ni Yahweh, no? Lumusob daw sa likuran. Pagkarinig mo ng yabag sa itaas ng mga kakahuyan, lumusob ka agad sapagkat ako ang nangunguna upang gapiin sila, no? Ganda. Sabi naman dito sa verse 6, chapter 6 na tayo. Pagkatapos nito, muling tinipon ni David ang mga piling kawal ng Israel. May 30,000 kalalakihan lahat. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila ng Baale, Juda upang kunin ang kaba ng tipan. Ito yung kaba ng tipan, ano, na naiwan to noon, na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa burol at isinakay sa isang bagong kariton na inalalayan ng dalawang anak nito na si Uza at Ahio. Si Ahio ay nauuna ng paglalakad sa kaban. Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umaawit sa saliw ng mga lira, kudyapi, tamburin, kastaneta at pompyang. So masayang-masaya sila na dala-dala nila yung kaba ng tipan. Sabi pa rito, nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka kaya't hinawakan ni Uza ang kaba ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Uza sa tabi ng kaba ng tipan. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Uza. Hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinawag na Periz Uza. Dahil dito'y natakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaba ng tipan? Sabi ni David. Hindi niya ito mapangahasang dalhin sa lungsod ni David, kaya doon na niya inihatid sa bahay ni Obed Edom na taga-Gat. 3 buwan na nanatili roon ang kaba ng tipan ni Yahweh, at pinagpala ni Yahweh si Obed Edom at ang kanyang sambayanan, no? Pag nandun talaga yung kaba ng tipan sa isang lugar o isang tahanan, no, pinagpapala ni Yahweh ng lubos ang nag-alaga nun. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaba ng tipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaba ng tipan. Pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh habang
lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinipan ang mga trompeta. So, masayang-masaya sila habang binabiyahe nila, no? Habang dinadala nila yung kaba ng tipan. Sabi pa rito, nang sila'y papasok na ng lungsod, si David ay naglulundag at nagsasayaw nang siya'y madungawan ni Mikal na anak ni Saul. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Pinasok nila sa tolda ang kaba ng tipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nag-alay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ni Yahweh na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bago nagsiuwi ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, sila'y pinakain ng tinapay, karne at pasas. So, nag-uwian na. Verse 20, pagka-uwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Mikal na may ganitong pagbati. Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae na kanyang mga tauhan. Sumagot si David, ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh, sapagkat sa halip na ang iyong ama at ang kanyang sambayanan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel. At patuloy pa akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh at gawa pa ng mas masahol dito. Gagawa pa raw siya ng mas masahol doon. Sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon ay marangal ang ginawa ko. Sabi niya, si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa siya'y mamatay. So, gano'n ang ginagawa ni Haring David at ng mga tao noon na para parangalan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagsasayaw sila, nagsisigawan sila, nag-aawitan, di ba? Parang tayo rin, di ba, pag nasa church tayo, nasa simbahan, nag-aawitan tayo, di ba, pinaparangalan natin ang Diyos, pinapalakpakan, nagsisigawan tayo, di ba? Chapter 7, si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo sa tulong ni Yahweh. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, ang tahanan ko'y yari sa Cedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaba ng Diyos. Sumagot si Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo. Ngunit ng gabi ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan, pumunta ka kay David na aking lingkod at sabihin mo, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay, sabi ni Yahweh, na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa rin ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinasabing anuman sa sinumang pinuno tungkol sa tahanang Cedar na dapat kong tirhan. Gayon ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Kinuha kita mula sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan ka man magtungo. Sa lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig, sabi ni Yahweh. Sabi ni Yahweh, bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang taong mararahas. Sabi ni Yahweh, naaalipin sa kanila tulad noong una, buhat ng
maglagay ako ng hukom nila, maging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh na nagsabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambayanan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mo lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari, at patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama, at siya aking magiging anak. Kung siya'y magkakasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambayanan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono magpakailanman. So, sinalaysay yun ni yung sinabing yun kay David, sinalaysay ni Nathan yun. Tapos, nanalangin dito si Haring David. Pagkatapos ito, pumasok sa tolda si Haring David, umupo at nanalangin. Sinabi niya, ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa akin, Panginoong Yahweh. Maaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, o Panginoong Yahweh, subalit napakalaki para sa amin, sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambayanan ko para sa hinaharap. Wala akong masasabi sapagkat kilala ninyo ang inyong lingkod. Ayon sa inyong pangako, niloob ninyong maging dakila ang inyong lingkod. Napakadakila mo, o Panginoong Yahweh. Wala pa kaming nabalitaang Diyos na tulad ninyo. Ikaw lamang ang Diyos, sabi ni David. Walang bansang may tutulad sa Israel. Ito'y hinango ninyo sa pagkakaalipin upang maging inyong bayan. Ito lamang ang bansang pinagpakitaan ninyo ng mga kakilakilabot at dakilang bagay para sila'y matulungan. Itinaboy ninyo ang ibang mga bansa at inalis ang kanilang mga Diyos-Diyosan pagdating nila. Yahweh, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman, at kayo po ang kanilang naging Diyos. Napakaganda ng panalangin niya, no? At ngayon, Panginoon Yahweh, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambayanan. Parangalan ang inyong pangalan ng lahat ng bansa, at sasabihin nila, si Yahweh ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang sambayanan ni David na inyong lingkod. Yahweh, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na manalangin ng ganito, sapagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin ninyo ang Israel, ang aking angkan. Paghahariin ninyo sa Israel ang aking angkan. Panginoong Yahweh, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayon pagpalain ninyo ang sambayanan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoong Yahweh, ikaw rin ang nangako nito, kaya't mananatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Napakagandang panalangin, Napakagandang panalangin ni David na tinupad niya ang lahat, Napakabuti ng Diyos natin at napakapangyarihan sa lahat, So, yun ang magtatapos ng chapter 7, Napakaganda ng pangyayari ngayon, Pinaghari niya si Haring David. Tinulungan sa pakikipaglaban. Tinalo ang mga kalaban na nangunguna pa ang Diyos. Nawa sa ating buhay din, laging manguna ang Diyos. Hilingin din natin na
na manguna ang Diyos sa ating mga buhay. Ipagtanggol niya tayo sa lahat ng kaaway, gabayan sa lahat ng ating mga balak sa ating buhay, at higit sa lahat, parangalan ng Diyos. May biyaya man o wala, parangalan natin siya, magpasalamat tayo. Dahil siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Manalangin po ulit tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong mga salita na aming narinig na naman ngayong umaga, O God, ay kami ay nagpapasalamat. Salamat sa iyong mga makapangyarihang salita, O Lord, na aming naririnig at nababasa araw-araw, O God, na nagpapatatag ng aming buhay, nagpapatatag sa aming pananampalataya. Dahil sa iyong mga pangakong totoo, O God, kami ay aasa sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao, O God. Lord, salamat na naman sa araw na to. Sa iyong mga salita na nagbigay pag-asa na naman sa amin, nagbigay buhay sa amin, nagpatatag at nagpalakas na naman sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Ikaw ay aming pararangalan araw-araw, O God. Pasasalamatan, O God. Kami aawit para sa inyo, O God. Dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan sa amin, O God. Dahil sa araw na to, alam ko pong inaayos mo na po ang aming mundo. Nililinis na mawala, Lord, ang virus na ito. Ang nCoV na to ay iyong inaalis na sa aming mundo, O God. Kami nagtitiwala sa iyo, Lord, dahil kami iyong mahal. Lilinisin mo na, aayusin na ulit, pasasayahin na ulit ang aming mga buhay, O God. At kami makakapagsimula na ng buhay na maayos na inyong kagustuhan sa amin, O God. Magpapatuloy kami magpasalamat, maglingkod sa iyo, O God. Magpuri sa iyo, O God. Nawa, linisin mo rin ang bawat tao. Ang aming mga puso at isipan, O God, ay linisin mo na upang gumawa lamang kami ng kabutihan para sa inyo at sa aming kapwa. Lord, salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, dahil magiging maayos na muli ang aming mga buhay. Lord, ingatan mo rin ang mga scientist, doktor na gumagawa ng kabutihan, Lord, ang mga scientist na gumagawa ng gamot para sa nCoV, ang mga doktor at nurse na naglilingkod, O God, upang pagalingin at alagaan ng mga taong may karamdaman. Alam ko, Lord, at I claim it, we claim it, O God, na wala nang madadagdagang pangmamamatay, magkakasakit. Lord, we claim it, O God, na kami tagumpay na, O God, dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan sa lahat ng tao, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo na tagumpay na lahat at magiging maayos na ulit ang mundo. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasambat, dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat pong muli sa umagang ito, sa inyong pagsama na naman sa akin sa isang ating Bible study, sa ating Bible reading na naman. Salamat. God bless sa lahat. Nagkita-kita po ulit tayo sa susunod na Bible reading natin. Ingat po kayo at i-claim it na tagumpay na tayo sa nCoV na to. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, salamat. See you soon. At yung mga bago pa lang dito, mag-subscribe na kayo. At i-like nyo po lahat ng video natin. At hit na the bell na rin para updated po kayo sa mga i-upload ko pang mga video. Salamat, salamat. God bless.